So ayun guys, umorder sila Kevin and sinabay kami. And umorder sa akin chicken biryani. Ano sa'yo? Hindi ko alam. Nangasalak. Ito kay Balong. And ito sa akin chicken biryani. Thank you so much. Kapon ka pala, kapon. Ano kaya next natin pag-aaralan sa Malaysia? Ay, oo nga oo. Kasi nagka-CapCut ako. Ginagamit ko yung Malaysian language for translate. Similar lang sila. Kagaya ng Indonesia. Kapog. Medyo madadali yan. So ayan, thank you Jasmine sa biryani and tubig. Thank you, kain na muna kami guys. Iwanan po yan mamaya. Bako? Kilikili. Ay, butok. Biryani ito. Sarap to. A Christmas song. So ayun guys, I'm here at Malaysia na and we just been and the other bakla. So ngayon, nakaka-excite, another excitement ang mangyayari today and another experience na naman and another memories na naman ang mangyayari dito sa Malaysia. Grabe, nakaraan lang nasa Thailand kami and ngayon nandito na kami sa Malaysia! So ayun guys, excited ako sa mga mangyayari today and sa mga susunod na araw and papakita ko sa inyo ang ganda ng Kuala Lumpur. Hindi ko kayo bibiguin guys. Naway, supportahan niyo lang po ako sa aking pag-vlog at naway, mag-subscribe na kayo! So ayun, may nangyari din kasi kanina. Bago kami mag-travel dito sa Malaysia, gal-gal kami kanina and di ko alam kung sino nag-vlog, baka kay Jessica or kay Bebang ata. So panoorin niyo sa channel nila dahil talaga kami kanina, gal-gal, takbo-takbo malala, hingal-hingal. So ngayon nandito na kami at nakaabot naman kami sa airplane. So ngayon, so ayan, yung pera natin sa Thailand, dahil di nga ako nakabili ng pasalubong, ngayon pinalitan na lang natin. So pinapalitan natin dahil hindi rin naman siya magagamit. So para magamit, pinapalitan natin through ringgit. So hindi ako nakabili ng pasalubong kasi may ginagawa ako kanina. Pero wala na, nangyari na ang nangyari. Andito na nga kami sa pag-i-stayan namin. This is Bri, isang magandang dilag sa Malaysia. At ito naman si Kuya Chad, mukhang seryoso, parang di mabiro. Pero pag mas tumagal, mas makulit pa pala kay Kuya Bri. At ito naman si Kuya Jan, ang kaibigan nila Kuya Bri and Kuya Chad na babaihan. So yung what's up guys, ngayon nandito na tayo sa condo and ngayon titignan lang natin yung minimart sa baba kasi mura daw yung mga chocolate doon and tignan din natin kung ano ba yung kaganapan dito sa Malaysia. But ito, naka-stay na kami sa condo nila Ma'am Shibray and I'm with Beba. Nagpa-vlog din siya, vlog-engage din siya. Pasalubong kagad lang. And look at my view. Grabe, napakaganda dito. Actually, parang yung view ko dito, parang Philippines lang. And, ayun, tumatagal yung init na. Sobrang init dito sa Malaysia dahil nga, ano ba to? The summer capital. Charot lang. Hindi, mainit talaga daw dito sa Malaysia. So ayan, sobrang saya ko dito sa Malaysia kasi nakakatulog ako ng 8 hours talaga. Diba? Bukod na nakakapag-work tayo. So ang saya lang kasi iba din yung tandem natin with Kuya Bri, Kuya John, and Kuya Jan. Iba talaga yung bonding. Ang saya talaga namin hindi, dito sa Malaysia. Hindi namin na-feel na parang bisita lang kami. Bisita. Parang kaming isang pamilya dito. Yes, nakakabiroan namin sila. Yes, nakakaolayan. Thank you so much, Kuya John, Kuya Brown, and Kuya John. So, enjoy lang natin yung araw natin dito sa Malaysia para marami pa tayong memories na ma-build together. And more Sochi to come. So, ayan, hiwalay na sa atin si Bebang. Bebang, bye-bye. So, kasi meron siyang sariling ganap. But ako ngayon, titignan ko lang yung Kmart natin dito. And yung Kmart kasi kaya gusto ko sa inyo ipakita dahil yung Kmart is para siyang 7-Eleven dito. Although na mayroong 7-Eleven dito, pero mas marami yung Kmart at sobrang mumura. And ang mumura din ng mga chocolate doon. So, titignan natin kung ano ba yung mga meron pa doon para may idea na rin kayo kung ano mas pipili nyo, 7-Eleven or yung Kmart. Malayo rin kasi 7-Eleven dito. Kung meron man 7-Eleven dito guys,
sobrang ano lang, sobrang onte. As in, hindi siya yung parang kanto-kanto meron 7-Eleven, unlike sa may Thailand. Mas marami dito ang Kmart. Makikita nyo kung ano ba yung Kmart at kung bakit ba gusto ko sa inyo ipakita. So maglalakad muna tayo. So yun guys, nandito na ako sa Kmart and titignan natin kung ano yung mga ano dito pwedeng mabili. Papakita ko muna sa inyo kung gaano ba kamura ang chocolate dito. Actually, ano siya, puro Malaysian yung mga binibenta dito. Unlike sa 7-Eleven, but madami siyang mura dito, guys. Wait. Papakita ko sa inyo. And, ano lang guys gusto ko lang ipalam sa inyo. Yung Maggi dito na brand, sobrang ano nila dito, ano ba to? Sobrang dami nilang binibenta dito na products na under Maggi. So, nagulat din ako kasi sa atin Magic Sarap lang. And di ko alam kung ano pa yung iba, but dito napakaraming Maggi. Kung ibibili lang naman natin yung ano muna, bilhin ko muna yung favorite ko. Actually, binili ko to nung nakaraan lang. Guys, itong vlog na to pang ano na namin, 2 days na dito sa Malaysia. So, baka maaning kayo. So, ang binibili ko lagi dito, Milo. Ayan, yung Milo na malaki. Kasi sa mga hindi nakakaalam, dito nag-originate talaga yung Milo, guys. Sabi ng friend namin dito daw talaga nagsimula yung Milo, kaya maraming Milo products. Kung saan nyo siya makikita, meron sa mga milk tea shop, sa mga restaurant, may mga Milo kayong makikita, at sa mga vendor, marami kayong Milo na makikita kasi normal lang to sa kanila yung Milo na to. Hindi mga malalaking like this. Hindi ko alam kung meron sa Pinas nito, but ayun nga, sabi ko, marami nito dito sa Malaysia dahil nga dito nag-originate yung Milo. So ayan, meron ganyan, nuggets Milo. And syempre yung mga dilata ayun. So ayan, nandito na tayo sa chocolate. And papakita ko sa inyo kung gaano ba kamura. At ayan tignan nyo, pak sila dito, nakapak yung mga dito chocolates. Like ito, ayan, 11 ringgit. Ayan ito nakapak to. And ang presyo na 12.90 ringgit. Ayun na, nakapak sila. Mura. And then, ano ba yung kinakain ko dito? Let's say, sabihin natin, ito na lang, dairy milk. 8.90 ringgit. At ito, ngayon ko lang nakita, Cadbury na dairy milk Oreo, 11.90 ringgit. So, ayun yung mga presyo dito ng chocolate at napakamura talaga. I don't know kung how much sa Philippines, but magkano na naman pinapalit ko nung nagpa-change ako ng money ng Philippines to ringgit. So baka ito na lang yung bilhin ko kapag bibili na ako ng pasalubong, dahil nga wala akong nabiling pasalubong sa Thailand. Kasi at that time nag-e-edit ako ng vlog, dahil nga importante yung vlog ngayon. So hindi ako nakasama kila Bebang para mamili ng mga pasalubong. And ayun, sad to say, di ako nakabili ng pampasalubong sa kanila. But mamaya pupunta pala kami ng ng Ginting. So doon tayo bibili ng pasalubong kasi marami daw dong branded din, tapos mura pa. And kaysa dun sa Pinas, yung mga natin doon, ang mamahal. So dito mura lang daw. Sa Ginting kami pupunta later, na kung saan nasa tuktok yon at nasa mountain. At maganda yung machine nila dito. So dito makikita nyo merong hot drinks and cold. So maghuhulog ka lang ata dito ng pera. I'm not sure. Ay, hindi, tatouch mo lang siya tapos doon na magpe-payment sa counter. So ayun, magbabayad na tayo, guys. How much for this? 6.50. Okay, yun, nabili natin kay 6.90 ringgit. And kukuha tayo ng 10 ringgit. Ito yung ringgit natin. 10 ringgit. So ayan, bumili tayo ng Milo, guys. Ito talaga yung binibili ko yung pagsimula namin pupunta dito sa Malaysia. Napakasarap. Di siya yung matamis. Siguro wala tang sugar. Kasi sa atin, nilalagyan pa ng sugar Ito pure Milo. At napakasarap niya. Ito naman yung look natin sa labas. Kung mapapansin nyo, doon meron siyang Thai-in. Ayun. So dyan daw yung full of Thai food na nakahilera. Malapit lang kami dyan sa sa mga Thai food. Dito kasi sa Malaysia, guys, may kanya-kanyang food, like yung ganun, parang isang hilerang Thai food, yung parang bazaar, pero puro Thai food yung sa kanila. At meron din ditong mga Chinese food,
or Malaysian food or Indian food, yung mga nakahilera, yung mga pupuntahan na ano, para isahang ano na lang, isahang bazaar na lang yung pupuntahan at walang halo. Kasi minsan kapag nasa ibang bansa ka talaga, mamimiss mo yung mga pagkain sa country mo. So, ganun yung eksena dito. And then, ang kinagandahan pa dito is, nakita ko na meron ditong merong mall dito ang Pinoy. So, nagpunta kami dun sa mall ng mga Pinoy. Nadaanan namin yung mall ng mga Pinoy at napakalaki. At yung mga binibenta talaga nila dun is puro pang Pinoy. Mamaya, ask ko si Kuya Bradley kung ano ba talaga yung tawag dun sa mall na yun. Nakalimutan ko but nakakatuwa kasi pag nakakita ka ng Pinoy sa ibang bansa. Nakakatuwa lang kasi wala, basta natutuwa ko. Pag nakakita ko ng Pinoy sa ibang bansa. Minsan pa, tutulungan ka pa ng Pinoy. So, ayun. Thank you sa mga nakausap namin mga Pinoy. Thank you so much po. Ayun, Mi, kasi kanina nag-vlog ako. Oh. And di ko alam kung ano yung mall ng mga Pinoy. Kasi di ba may mga mall dito ng mga Pinoy? Ay, meron nga talaga, T. Anong pangalan yun? Kota! Ay, Raya! Di ba makikita mo talaga dun yung mga parang mga bentahan talaga ng Pinoy? Oo, true. Kasi, like for example, sa Singapore, they have yung parang Lucky Plaza. Yeah. Meron naman dito yan sa Malaysia, which is Kota Raya. May Pinoy shop din doon sa Singapore? Singapore, yung mall, Lucky Plaza Mall. Tapos dito naman sa Malaysia, ang tawag ng mall for yung Filipino mall is Kota Raya, which is meron siyang mga beauty salon, padalahan ng pera, LBC. Puro Pinoy talaga nandun? Hindi naman siya pure Pinoy, pero kadalasan ng mga tao doon talaga is puro Pilipino. Tapos kasi may mga Chinese, may mga Indian. Tapos more on Filipino din yung mga nagtatrabaho, beautician, sa LBC. Basta yung mga cargo, tapos mga tindahan ng mga Pinoy, yung like for example, grocery store, so kung gusto mo ng mga Filipino product, tapos yung mga kari-karinderyang inemerut, ganyan. At syempre doon din ang aurahan ng mga Pinoy. Charot! Hindi. Pero in fairness, hindi totoo. Yung sinasabi ko aurahan, which is yung mga kababayan po nating mga, syempre, yung mga laging nagsistay sa house, yung mga kasambahay ng mga Malaysians dito or ibang lahi, every Saturday or Sunday or kadalasan Sunday, doon talaga ang aurahan nila. Kasi syempre, di ba, doon magbabanding-banding ang mga friendly nila. Tapos doon din sila magbabanding-banding ng mga, ng mga kasamahan nila. Kasi most of the time, every Sunday after Mass, pupunta na sila ng Kota Raya to gather, to eat. Tapos minsan pwede ring magnomo-nomo doon. Ayun. Doon ang aurahan namin. Ganon. So ayan, kasi hindi tayo nakapunta doon dahil naglalakad lang kami and nandaanan namin galing kaming Chinatown. But ayun, di ba, sobrang happy na makita rin ang Pinoy, di ba, Mi? Oo naman, nakaka-happy. Kung kayo nga lang, nakita ko na happy na. Ano pa yung ibang Pinoy? Uy! Thank you, Mi, sa info. Thank you. So, ayan. Kamusta ang first day mo, Nak? Kamusta ang first day? Pasabog ang first day. Ayun, dahil umpisa pa lang ramdam namin ang mainit na pag-welcome ng ating mga friends ayan dito sa Malaysia, and especially ayan kay Bryle, and syempre kay Chad, and syempre kay John, and syempre sa lahat ng mga tao dito sa Malaysia. Ayan, umpisa pa lang talagang binusog na agad tayo di ba? Busog at pagod. Pagod. Pero masaya pagod to. Ayun, sobrang masaya, and syempre madami din tayong nakilala mga friends, new set of friends, and aside sa mga meron tayong bagong na ang tawag doon na laman and sa about culture ng pinupuntahan natin mga iba't ibang lugar, and syempre yung mga mga magagandang attraction dito sa Malaysia. Yung mga binabanggit namin is malalaman nyo sa mga susunod namin upload. At ayun, feeling ko mapapanood na nila yun, no? Kasi naka-uploaded na. Kasi ako late ako mag-upload, guys, So, feeling ko napanood nyo na yun. Watch nyo na lang kay Jessica, kay Bebang, and syempre kay Balong. So ayan, happy naman ako, at syempre napunta na namin yung ibang highlights dito sa Malaysia, and look at my phone right now. I'm editing the vlog that I need to upload tomorrow. Puno na yung cellphone ko, Nida. Wala na storage. Kailangan talaga kasi syempre
onting araw na lang, babalik na tayo ng Pilipinas. Hindi pa hindi pa sure kung babalik agad ng Pilipinas, baka may mapuntahan pang iba. So kailangan, kung gusto mo mag-senti-senti na, tapusin mo muna yung work mo, 'di ba? So ako, tinatapos ko na itong vlog ko para kung may gagawin man kami, kung magiinuman man kami, makaka-join ako. Kasi wala na ako. Yes. Hindi ako magpapa-impokrita, ha? Nalasing ako last time, ha? Kasama si Parisha. Sukong-suko na din yung sandals ko dito. Kasi ang dami niya nang napuntahan. Pero happy ako kasi nandito kami sa Malaysia at nakakakain kami ng mga authentic food din nila. Tulad ng ginawa namin sa Thailand. Kaya naman, supportahan niyo po yung vlog ng bawat isa kasi hindi po kayo magsasawa dahil iba't ibang highlights ng bawat bansa ang aming pinapakita sa aming vlog. Tulad na lang sa Vietnam, Indonesia, Singapore. Kabog ka. So, ayun ba, Long? Kamusta ang first day mo dito, Long, sa Malaysia? Kita nga, gusto ko magkwento. Natutuwa ako eh. Wala lang, I'm so happy kasi at first nakarating kami dito sa Malaysia. Like, oh my God, I've never expect na makakapunta kami dito right after galing namin ng Thailand. So, thank you so much kay Ma'am Shibla, tsaka kay Kuya Chad, tsaka kay Ma'am Shi John for, warm welcome na pagtanggap here in Malaysia. Yes. Kasi Diyos ko ate, first day pa lang namin dito para na kami dumayo sa kabilang bahay na in-invite ng birthday. Pero yun nga, natuwa ako kasi ang ganda nung place, parang very welcome. Hindi mo masasabing, ay, dayo ka dito kasi para ka lang talagang nasa kabilang bahay, kapitbahay mo lang na dumayo. Ganon. And so, ay, hindi ko rin ma-imagine na, oh my God, sa sobrang tagal ko sa Pilipinas, makakapunta ako dito ng isang one snap lang nandun agad. Kala mo nasa Thailand pero nasa Malaysia. Tapos, yun din, yung pagpunta namin ng Vietnam. Hindi tayo gagawin na. So, ayun, I'm so happy and I'm so very grateful. That's all. Yes, thank you, Balo. Edit. Ayun, nag-edit siya pala, guys. So, watch nyo na yan, yung anong part yan, anong vlog yan. So this is our second day here in Malaysia. So I have to edit my vlog. So abangan nyo na lang, guys. Pasabog naman. So dito, guys, may pahanda sila Ma'am Shibrel na spaghetti with cheese sauce. Napakasarap niyan. At syempre, kalderetang baka. May baka dito, guys, huwag kayong mag-alala. So masarap siya. And this is Shanghai. Ang sarap ng Shanghai. Hindi yan sunog, guys, ha. Masarap yan. Hindi yan sunog. Masarap yan, guys. And with sauce ng maanghang. So, di ba pansin nyo kung gaano kabait sila Ma'am Shibrel and Ma'am si Chad dito sa pag-welcome sa amin dito sa condo dahil biruin mo first day, nahandaan pa kami, oh. Sabog. And syempre, kaldereta, oh. Kaldereta, sobrang sarap na ito, guys. And yung spaghetti. At, ayun. Kakain na ba tayo? Kumain ka na ba lang? Yes, tapos na kami kumain kanina. And ang sarap ng pagkain. Tapos yung spaghetti, baked spaghetti siya. Hindi siya yung niluto through, yung hinalong sauce. But just baked talaga siya, guys. As you can see here. Kakain nga tayo. Gusto ko kumain. So wait lang, guys, kakain tayo, ah. Ay, so ayun, guys, kakakuha ko lang ng kanin. So ayun, kuha ko ng kanin, guys. Ang sarap ng kanin nila dito. Sobrang lambot. So ito, ulamin ko tong baka kasi kumain naman ako kanina. May papakita ko lang sa inyo kung gaano ba kasarap to. I mean, kakain lang ako ulit para sa inyo. Joke lang. Nagugutom rin kasi ako. Kinain ko lang pasta. Kakatapos lang nila kumain ng pasta, eh. Ito luto ni Kuya Bryce, sobrang sarap. Baka, kalderetang baka. Nung una, akala namin walang baka dito. And akala ko, wala rin baka. Puro chicken kasi nga. Ang mga nakatira dito, guys, Indian, Malaysian, and then Chinese. So, tatloan natin ang naninirahan ditong mga iba-ibang lahi. So, Indian, Malaysian, Chinese. So, ayun yung mga pagkain dito pag nagpunta kayo dito. Swing the
Hi, tita. Yes, thank you, Number tita. 1 fan of PMP. From? From Malaysia. Yes. And from Marikina. Yes, thank you, tita. Nice to meet you. Thank you so much. Nice meeting you all. Apo, thank you.